Mabibigyan kita ng 100,000 pero kahit ganun pa, hindi pa rin lalapit ang kalawangin mong sasakyan sa Ferrari ko, sigaw ni Angelo, habang ang ngisi niya'y refleksyon sa makintab at pulang kurbada ng kanyang marangyang kotse. Ang boses niya'y kumalat sa buong garahe, humalo sa amoy ng langis, kalampag ng mga gamit at sa imaheng nagniningning ng mga bundok ng pera. Nagtawanan ng lahat, maliban kay Fernando. Ang mga kamay ni Fernando na pawang itim na sa taon ng pakikipaghalubilo sa makina ay tahimik na nakapatong sa hood ng kanyang luma at kupas na dilaw na Beetle. Lumapit si Angelo, puno ng kumpiyansa ang tindig, nakasuot ng puting suit na walang bahid ng dumi. "O ano na, tatanda ka na lang ba dyan?" pang-aasar niya. "Tinatanggap mo ba ang hamon o natatakot kang magkakalas yang mahal mong Beetle bago pa makarating sa starting line?" Dahan-dahang iniangat ni Fernando ang kanyang tingin. Wala sa kanyang mga mata ang galit, kundi isang katahimikang lumulunod sa tawanan sa paligid. Umarangkada ang Ferrari, umungol na parang hayop na handang umatake. Tahimik lang ang Beetle, parang natutulog. Ngunit sa likod ng katahimikan ay isang kwentong hindi pa naririnig. Kwentong nagsimula bago pa man ang lahat ng iyon. Sa unang liwanag ng umaga, sa mga bubong ng lungsod ng Mexico, sa ibabaw ng munting garahe ni Fernando. Pumasok ang gintong liwanag ng araw sa mga siwang ng lumang gate. Pinatingkad ang alikabok na lumulutang sa hangin. Para bang tumigil ang oras sa lugar na iyon. Sa gitna ng shop, naroon ang Beetle. Natatakpan ng lumang tela, dahan-dahang hinila ni Fernando ang tela. Parang pagbubunyag ng alaala, mahalagang ngunit masakit sa riwain. Hinaplos ng kanyang matandang kamay ang hood, maingat na parang sanggol na natutulog. "Magandang umaga, anak," mahinang sabi niya. Sa istante sa gilid, nakapatong ang kupas na litrato. Isang binatilyo, mga 20 taong gulang, nakangiting masigla, ang kanyang mga matay kapareho ng kay Fernando. Pareho silang may hawak na wrench, nakatayo sa tabi ng parehong dilaw na Beetle. Noon ay makinang pa at di pa nadungisan ng panahon o pagdadalamhati. Binuksan ni Fernando ang lumang radyo. Isang bolero ang tumugtog, mainit at may kaunting lungkot. Sa labas, tuloy ang buhay, busina, ugong ng makina, paalala na umiikot pa rin ang mundo. Pero sa kanya, tumigil na noong hindi na umuwi si Roberto. Simula noon, tumanggi na siyang ibenta ang Beetle. Hindi iyon katigasan ng ulo, pagmamahal yon. Bawat bolt at wire ay alaala ng kanyang anak. "Balik trabaho na naman po, Ginoong Ortega?" tanong ni Alejandro, ang batang apprentice, habang may panyong nakapatong sa balikat. "Oo, bata," sagot ni Fernando mahina. "May mga makinang hindi lang umaandar, kundi may naaalala." Ngumiti si Alejandro, pero may bigat sa boses ng matanda na di niya lubusang maunawaan. Habang sila'y nagtratrabaho, ang halimuyak ng langis, bakal at liwanag ng umaga ay parang nagbibigay ng sagradong damdamin sa lugar. Maya-maya tanong ni Alejandro, puno ng kuryosidad, "Don Fernando, paano kung isang araw karerahin niyo ulit to?" Dahan-dahang inilapag ni Fernando ang gamit, huminga ng malalim at sumagot, "Ang karera ay hindi tungkol sa kung sino ang unang makarating sa finish line, kundi kung bakit ka nagsimula." Hindi man ganap na naintindihan ni Alejandro, tumahimik na lang siya. Biglang narinig nila ang malayong ugong ng mamahaling makina. Isang tunog na hindi akma sa payak na komunidad, makapangyarihan, paandar, puno ng ego. Tumingala si Fernando. Sa una, inakala niyang customer lang, pero nang makita ang kinang ng pulang metal, kumirot ang kanyang dibdib. Ang Ferrari ay parang bolang apoy na bumangga sa tahimik niyang mundo. "Grabe da ang ganda, Don Fernando," bulong ni Alejandro, namamangha. Hindi pa siya nakakita ng Ferrari ng ganun kalapitan. Pinunasan ni Fernando ang kanyang mga kamay, nakatitig sa kotse. Hindi lahat ng kumikinang ay may puso.
Marahang sabi niya. Huminto ang kotse sa harap ng garahe. Bumaba ang isang lalaki na may makintab ng ngiti, itim na salamin at ego na parang nauna pa sa kanya sa pagdating. Hindi pa alam ni Fernando, pero ang pagkikitang ito ang babago sa lahat. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa alaala ng kanyang anak. Kung nararamdaman mo na ang damdamin ng kwentong ito, i-comment kung saan syudad ka nanonood at i-like ang video para mapanood ang susunod. Umarangkada pa muli ang makina ng Ferrari bago ito pinatay ni Angelo. Ang katahimikan pagkatapos noon ay makapal at nakakailang, para bang pati ang garahe ay natigilan. Tahimik lang si Fernando, nakatitig sa bisita, walang pakialam sa mapagmayabang na dating at kinang ng kotse. Sino ang may-ari ng lugar na to? Tanong ni Angelo, halatang naiinis sa paligid, para bang mas mataas siya sa lahat. Depende, sagot ni Fernando habang pinupunasan ng kamay. Napadaan ka ba para magpagawa o magpasikat lang? Ngumisi si Alejandro, pinigilang tumawa. Tumawa rin si Angelo mayabang. Pinasilip ko lang ang preno. Sabi kasi may veteranong mekaniko rito. Di ko lang inakalang pati basura inaasikaso mo. Bumagsak sa silid ang insulto. Hindi kumibo si Fernando pero naramdaman ni Alejandro ang pagbabago sa hangin at kusa siyang umatras. Mas kapaki-pakinabang ang preno kung alam mong kailan titigil. Sagot ni Fernando, kalmado pa rin ang boses. Tumaas ang kilay ni Angelo, tuwang-tuwa at nangasar. Yan ba ay payo o pilosopong salita ng matatanda? Hindi sumagot si Fernando. Tahimik siyang naglakad patungo sa counter. Binuksan ang lumat gus-gusing notebook at nagsimulang magsulat. Buong pangalan, Angelo Santos, bilisan mo, may malaking meeting pa ako. May mga taong mas pinahahalagahan ang oras kaysa pera, ani Fernando, tumingin ng diretsahan. Para sa iba, oras ang tanging bagay na di mabibili ng pera. Namutla ang mukha ni Angelo. Hindi sanay si Angelo na sinasagot siya ng ganon, lalo na sa ganong paraan. Habang lumilinga siya sa garahe, napakunot ang kanyang ilong. Lahat ng bagay ay mukhang luma, masikip at tila wala sa antas niya. Ang mga may bitak na pader, maalikabok na gamit at matapang na amoy ng grasa ay nagbibigay ng pakiramdam na parang nilimot na ang lugar. Doon niya napansin ang isang bagay sa dulo ng garahe, isang dilaw na Beetle, halos hindi kita sa ilalim ng takip. Umaandar pa ba yan? Ani niya, may nakakalokong ngiti. Hindi agad sumagot si Fernando. Kalmado siyang lumakad patungo sa kotse, hinila ang takip ng buo at ibinunyag ang kalunos-lunos na kalagayan ng Beetle. Puno ito ng yupi, kupas na pintura at makapal na alikabok. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may mumunting kinang pa rin, isang matigas na diwa. Buhay pa yan, sagot ni Fernando sa wakas. May mga makinang ayaw lang talaga tumigil. Tahimik na nanood si Alejandro mula sa gilid. Bumibilog ang dibdib sa pagmamayabang. Para sa kanya, hindi basura ang Beetle. Ito'y kasaysayan. Napatawa si Angelo. Ayos din pampalamuti sa garahe. Pero kung sakaling lakasan mo ang loob mo, pwede tayong magkarera. Ferrari ko, laban sa antigong yan. Game ka ba? Tinitigan siya ni Fernando, walang ipinapakitang emosyon. Hindi siya agad sumagot, pero may dumaan sa mga mata niya. Isang munting kirot, isang sulyap ng matagal ng nakabaon, baka nga ang mismong pagnanasa na tanggapin ang hamon. Matagal na akong hindi nakakarera, mahina niyang sabi, muling tumingin sa Beetle. Baka panahon na para alalahanin kung paano, sagot ni Angelo, may pang-uyam sa ngiti. Dahan-dahang huminga si Fernando, tapos walang pag-aalinlangan, lumapit siya hanggang magkatapat sila ni Angelo. Ang karera, hindi palaging tungkol sa bilis, mahinang sabi niya. Minsan paikot-ikot ka lang, hinahabol ang sariling yabang. Napakurap si Angelo. Sa unang pagkakataon, wala siyang naisagot. May kung anong kakaiba sa paraan ng pagsasalita ni Fernando. Kalma pero matatag na nakapagpagulat sa kanya. Para bang may bigat ang mga salita niya na hindi masukat ng kabayo de fuerza.
Biglang inihagis ni Angelo ang susi ng kanyang kotse kay Fernando. O sige, anya mayabang ang ngiti. Iiwan ko na to sa iyo. Tingnan natin kung kaya mong pantayan ang galing ng preno sa mga salita mo. Nasalo ni Fernando ang susi nang hindi man lang nagulat. Huwag kang mag-alala, Ginoong Santos, mahinahong sagot niya. Bawat makina dito inaalagaan namin kahit yung mga hindi karapat-dapat. Tumalikod si Angelo, lumakad papalabas. Kita-kits, maestro. Pagbalik ko gusto kong makitang karera ka na ulit. Umarangkada ang makina ng Ferrari, iniwan ang alikabok sa ere. Nanatiling nakatayo si Fernando, nakatingin sa alingasngas. Sa katahimikang sumunod, may nagising na bagay sa kanyang kalooban na matagal nang natulog. Kinabukasan dumating ang araw na malamlam at makulimlim. May manipis na hamog na pumasok sa garahe sa pagitan ng bahagyang bukas na pinto. Humalo sa kilalang amoy ng bakal at langis. Maagang dumating si Fernando. Kita sa mukha niya ang pagod ng isang gabing walang tulog. Naghihintay ang pulang Ferrari sa isang sulok, makapangyarihan at tahimik, parang mabangis na hayop na nagpapahinga. Lumapit siya at marahang hinaplos ang makintab na katawan ng sasakyan. Lakas mo nga, pero wala kang kaluluwa, bulong niya. Binuksan niya ang ilaw, inayos ang mga gamit at sinimulan ang pagsusuri sa preno. Ilang minuto pa, dumating si Alejandro, pupungas-pungas at hirap pang isuot ang polo. Magandang umaga, Don Fernando. Maaga po kayo? Oo, sagot ni Fernando, hindi tumingin. Malakas nga ang kotse, pero parang may kulang. Yung tunog, walang laman. Mahinang natawa si Alejandro. Wala mang laman, kukunin ko pa rin yan. Sa presyo ng kotse na to, mabibili na natin ang buong garahe. Walang tugon si Fernando. Tahimik lang siyang nagtrabaho. Dahan-dahang inalis ang bahagi ng preno. Nilinis ito ng maingat at muling kinabit para bang may ritual sa bawat galaw. Saglit na nanood si Alejandro. Alam niyo, maestro, matagal ko na kayong hindi nakitang ganyan ka-focus mula nung huli niyong ayusin ang Beetle. Napahinto si Fernando, tumama sa damdamin ng sinabi, may mga kotse na nagsasalita sa iyo, hiho. Sagot niya pagkaraan, pero maririnig mo lang sila kung marunong kang makinig. Umakbay si Alejandro sa pintuan, curious. At anong sinasabi ng isang to? Na minamaneho siya ng taong akala niya'y kontrolado niya ang lahat, sagot ni Fernando. Pero hindi pa niya natutunang damhin ang kalsada. Napayuko si Alejandro, di sigurado kung naintindihan nga ba niya, pero ramdam niya ang lalim ng bawat salita. Bigla may kaluskos na umagaw ng atensyon nila. Ang Beetle bahagyang gumalaw dahil sa ihip ng hangin. Lumapit si Fernando, iniangat ang takip hanggang kalahati at marahang hinaplos ang manibela. Roberto, mahina niyang bulong. Narinig iyon ni Alejandro pero hindi nagsalita. Ayaw niyang manghimasok. Anak niyo po yun, di ba? Tanong niya kalaunan, mahinang tinig. Dahan-dahang tumango si Fernando. Oo, pangarap niya talagang magkarera. Hindi para sa tropeyo o pera. Mahal niya ang pakiramdam, ang koneksyon. Lagi niyang sinasabi, para rin daw ang kotse sa tao. Kung aalagaan mo, dadalhin ka kung saan-saan. Tumahimik ang paligid, tanging bolero mula sa radyo ang marahang umaalingaw-ngaw. Lumapit si Alejandro sa Beetle. Don Fernando, di bakit kayo tumigil sa karera? Ibababa sana ni Fernando ang tingin. Kasi nung umalis siya, nawala ang dahilan kung tumawid sa finish line. Napalunok si Alejandro. Wala siyang masabi. Bigla nabasag ang katahimikan. Bumukas ng malakas ang pinto ng garahe. Bumalik si Angelo, naka-sports attire, mayabang ang ngiti na parang panalo na siya. O ayos na ba ang preno ng Ferrari ko? Sigaw niya. O abala ka pa rin sa pangaral? Umurong si Alejandro. Pinunasan ni Fernando ang mga kamay, tahimik, hindi man lang siya tiningnan. Handa na to. Mahina ngunit tiyak na sabi ni Fernando. Pero hindi ako sigurado kung ikaw ay handa na rin. Napahalakhak si Angelo. Tila wala lang sa kanya ang sinabi. Parang isa na namang pilosopong linya mula sa matandang mekaniko.
Relax lang, Lolo. Gusto ko lang makita kung umaandar pa yung beetle mo. Tumingin si Fernando, matalim at matatag ang titig. Umaandar lang yan kapag may dahilan. Umangat ang kilay ni Angelo, aliw na aliw. E di humanap ka ng dahilan. Bukas, karera tayo. Ferrari ko laban sa antigong yan. Walang atrasan. Sumunod ang katahimikan, bumalot sa buong garahe na parang hamog. Napatingin si Alejandro kay Fernando, hati sa pag-aalala at paghanga. Huminga ng malalim si Fernando. Alam niyang hindi lang basta hamon ito. Ang pagtanggap ay nangangahulugang pagbubukas ng bahagi ng puso niyang matagal nang nakaselyado. Ngunit sa sulok ng kanyang isip may narinig siyang tinig, isang alaala. Gawin mo, Itay! Gabi na, bukas pa rin ang garahe, walang katao-tao sa kalye at ang hangin ay mabigat. Amoy gasolina at lumang alaala. Mag-isa si Fernando nakatayo sa harap ng beetle na parang ito'y libingan at makina ng panahon sa parehong pagkakataon. Sa labas, kumikislap ang mga baradong tubig ulan sa liwanag ng buwan, parang basag na salamin. Hinila niya ang tela at binuksan ang maliit na lamparang dala. Ang dilaw nitong liwanag ay tumambad sa loob ng beetle, luma, kupas pero buhay na buhay sa kaluluwa. Sa upuang katabi may palawit ng susi na may letrang M. Dahan-dahan niya itong pinulot, hawak na para bang isang sagradong bagay. Sa isipan niya, bumalik ang boses ni Roberto, bata, masigla, puno ng pangarap. Balang araw, lilipad ang beetle na to, Itay. Alam mong hindi lumilipad ang kotse, sagot ni Fernando sa gunita. Tumatakbo lang, pero kapag gawa sa puso. Kaya sigurado akong lilipad ito, sagot ng alaala ni Roberto. Dahil ginawa mo ito ng may pagmamahal. Pumikit si Fernando, napakatindi ng alaala, tila tumigil ang oras. Nang muling idilat ang mga mata, binuksan niya ang hood at nagsimulang magtrabaho. Bawat tornilyong pinaikot niya, bawat piyesang hinigpitan, parang nakikipag-usap siyang muli sa anak niya. Isang di nakikitang pag-uusap gamit ang wika ng grasa at bakal. Ang kalansing ng mga gamit ay nag-echo sa katahimikan ng gabi, tila himig ng isang bagay na muling isinilang. Inalok ni Alejandro na manatili, pero magalang siyang tinanggihan ni Fernando. Ito, kailangan ko itong gawin mag-isa. Lumipas ang mga oras. Nang sumilip ang unang liwanag ng umaga, nakaupo si Fernando sa tabi ng kotse, itim na ang mga kamay sa grasa. Tinitigan niya ang langit habang unti-unting lumiliwanag. Ang beetle na binanlian ng ginintuang sikat ng araw ay tila muling nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Napaltan na niya ang spark plugs, inayos ang makina, sinuri ang preno. Pero higit pa sa pagkukumpuni ng kotse, muling nag-alab sa kanya ang isang bagay na matagal nang nawala. Pag-asa. Maagang dumating si Alejandro, naabutan si Fernando na abalang-abala pa rin, pagod ang mga mata pero kumikislap ang ngiti. Don Fernando, wag niyong sabihing hindi kayo natulog? Matutulog lang ako kapag muli na niyang nalasahan ng hangin tulad ng dati, sagot niya, may banayad ng ngiti. Napatingin si Alejandro sa beetle, mangha sa anyo nito. Hindi ko pa to nakitang ganito, parang buhay na buhay siya, tumango si Fernando. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ngumiti siya ng walang sakit. Buhay nga, Alejandro, kasi may tumatawag sa kanya mula sa itaas, nagmistulang banal ang sandali. Iniikot ni Fernando ang susi at umungal ang beetle. Hindi lang basta tunog iyon ng makina, may lalim, may kasaysayan. Para bang bumalik mula sa nakaraan ang boses. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Grabe, mas maganda pa ang tunog kaysa nung bago pa ito. Mababa ang boses ni Fernando pero puno ng pagmamalaki. Lihim namin ito ni Roberto. Matagal na naming inayos to. Wala ni isang nakakaalam. Biglang may sumigaw mula sa kalsada. Handa na ba ang beetle mo sa libing, matanda?
Bumalik na si Angelo. Mayabang pa rin, may hawak na kape, parang nasa bakasyon. Kumikinang ang Ferrari sa ilalim ng araw, pulido at proud. Napatingin si Alejandro kay Fernando, may halong pag-aalala, pero hindi man lang kumurap ang matanda. Malapit na, kalmado niyang sagot. Ayos, sagot ni Angelo, kasi mamayang hapon na ang karera. Nagimbita ako ng mga tao. Masaya to. Hindi ko lang masisiguradong maghihintay ako sa finish line. Inikot niya sa ere ang mga susi ng Ferrari at sinalo ito na parang eksena sa pelikula. Tahimik lang si Fernando. Hindi ito takot, kundi focus, dalisay, matatag. Lumapit si Alejandro, may diin sa tinig. Don Fernando, hindi mo kailangang patunayan ng kahit ano. Ginagawa ka lang niyang katatawanan. Ipinatong ni Fernando ang kamay sa balikat ni Alejandro at tiningnan ito ng may lambing. Minsan, hindi natin pinipili ang laban, hiho. Pero kapag ang alaala ng taong mahal mo ang pinagtatawanan, hindi ka pwedeng manahimik. Tumawa ulit si Angelo habang naglakad palayo. Kita tayo sa track, maestro. Nang tuluyang mawala ang tunog ng Ferrari, bumalik si Fernando sa Beetle at pinatong ang noo sa manibela. Sa pagkakataong ito, sabay tayong tatakbo, Roberto. Umungol ang makina sa mababang tono, tila narinig siya. Sa labas, tuluyan ng sumikat ang araw, binanlian ng gintong liwanag ang buong garahe. Hapon na, ramdam ang init sa aspalto parang palad ng higanting dumadagundong. Dumagsa ang buong kapitbahayan na hikayat ng ugong ng Ferrari at bulungan ng hamon. Nakatayo si Angelo sa tabi ng kanyang sasakyan, kumpiyansa, kasama ang dalawang kaibigan na nakabughaw na polo at may mamahaling relo. Tumatawa sila, nagsasayahan at abalang-abala sa pagkuha ng video. Tara na maestro, sigaw ng isa. I-record natin ang araw na to kung kailan natalo ng kasalukuyan ng nakaraan. Dahan-dahang inilabas ni Fernando ang dilaw na Beetle mula sa garahe. Kumislap ang sikat ng araw sa lumang katawan nito. Kupas na ang pintura at kita sa bawat yupi ang mga marka ng mahabang paglalakbay. Pero may isang bagay ito na kailanman ay hindi magkakaroon ang kahit anong Ferrari, kaluluwa. Nakatayo sa tabi niya si Alejandro, may hawak na bote ng tubig, halatang kinakabahan. Sigurado po ba kayo rito, Don Fernando? Tanong niya. Bahagyang tumango si Fernando. Hindi ako nakikipagkarera para sa yabang, hiho. Nakikipagkarera ako para sa mga bagay na dapat alalahanin. Si Angelo nakasandal sa kanyang Ferrari na pabuntong hininga ng malakas, punong-puno ng pangungutya. O siya, Lolo, huwag mong sabihing hindi kita binalaan mamaya. Pero kalmado lang si Fernando. Handa ako. Kapag may halaga ang dahilan, nagtipon na ang buong kapitbahayan sa gilid ng kalsada. May ilan na nakataas ang cellphone para mag-record. Ang iba'y tahimik lang na nanonood, iginagalang ang matandang kilala nilang tagakumpuni ng kotse sa loob ng ilang dekada. Amoy alikabok, gasolina at kapalaran ng paligid. Umupo si Angelo sa kanyang Ferrari na parang artista sa pelikula. Pinaandar ang makina ng malakas, umalingaw-ngaw hanggang gumalaw ang mga bintana ng garahe. Tunog ito ng purong kapangyarihan. Sa kabilang banda, tahimik na pumasok si Fernando sa Beetle. Kinuha niya ang isang lumang keychain na may palawit na M sa dashboard. Tara na, anak, bulong niya. Panahon na. Umungol ang Ferrari na parang hayop na handang umatake. Sumagot ang Beetle sa isang matatag at pantay na tunog. Hindi lang makina ang dating, kundi tibok ng puso. Lumakad si Alejandro sa gitna ng kalsada, hawak ang puting panyo na tila bandilang panimula. Sa bilang ng 3, sigaw niya, nakangiting kumpiyansa si Angelo. Tahimik na nakahawak sa manibela si Fernando. 1, 2... Tumigil ang lahat, pati ang hangin tila naghintay. 3, bumagsak ang panyo at sabay na rumatsada ang dalawang kotse. Umalis ang Ferrari na parang kidlat, isang pulang anino na umuungol sa kalsada. Kaunting segundo pa bago humabol ang Beetle, pero nang umandar ito, malalim ang tunog, parang kasaysayang gumagalaw.
Nagsigawa ng mga tao, may sumisigaw ng suporta, may natatawa sa hindi makapaniwala. Sige na, Don Fernando, sigaw ng isang tagapanood. Sa loob ng Ferrari, nakangisi si Angelo, sigurado sa kanyang kalamangan. Sinilip niya ang salamin sa likod. Akala'y wala na sa likod. Pero nandoon pa rin ang Beetle, malapit, ayaw paawat. Hindi niya maintindihan. Papunta na sila sa pinakamatalim na kurba sa ruta, kaya bumitaw ng bahagya si Angelo sa gas, kampanteng-kampante. Pero sa likuran, ang Beetle ay buong tapang na pumasok sa liko, mahigpit ang kapit sa kalsada halik sa gilid. Sa simula ng karera, napakapit si Alejandro sa kanyang kamao. Hindi posible. Bulong niya. Umugong ang buong kalsada. May mga kapitbahay na tumakbo palapit, sabik makita ang pagtatapos. Umusok ang alikabok at sa gitna ng ingay, tila narinig ni Fernando ang isang pamilyar na tinig. Takbo, Itay! Takbo! May paninikip siyang naramdaman sa dibdib. Hindi niya alam kung makina ba iyon o ang kanyang puso na tila sasabog sa lakas ng tibok. Sa loob ng Ferrari, dumagundong ang galit ni Angelo at piniga ng husto ang silinyador. Hindi pwede to, sigaw niya, pero nandoon pa rin ang Beetle, isang lumang dilaw na multo na ayaw maglaho. Ang finish line ay 2 cone sa tapat ng sari-sari store. Ibinigay ni Angelo ang lahat, ang makina ng Ferrari ay sumisigaw. Pero bago pa man makarating sa dulo, may pumalya. Isang malakas na putok, umusok ang likuran ng Ferrari, nawala sa kontrol si Angelo kahit saglit lang. Pero ang isang saglit ang nagbago ng lahat. Sumugod ang Beetle at tumawid sa finish line ng una, balot ng alikabok. Ang makina'y umaalingaw-ngaw na parang lumang himig, makaluma, makapangyarihan, walang edad. Nagsigawan ng mga tao sa tuwa. Tumakbo si Alejandro papunta sa Beetle, umiiyak, tumatawa, hindi makapaniwala. Nakatigil si Angelo sa loob ng Ferrari, nanlalaki ang mata sa pagkabigla. Dahan-dahang bumaba si Fernando. Hindi niya tinaas ang kamay, hindi siya ngumiti. Tumingala lang siya sa langit at mahina niyang bulong. Tapos na, Roberto, tapos na. Tila tumigil ang mundo. Umiikot ang alikabok sa hangin. Ayaw pang tumigil. Parang pati ang oras ay ayaw pang umusad. Sa wakas, bumaba si Angelo sa kanyang sasakyan. Baluktot ang mukha sa galit at kahihiyan. Hindi pwede to! Sigaw niya, sinipa ang isang bato sa kalsada. Luto to, walang paraan na matatalo ako sa lumang kotse na yon. Ang parehong mga taong humanga sa kanya noon, ngayon ay nanonood na lang. May ilan na pumalakpak, may ilan na napangiti sa tahimik na kasiyahan. Tahimik lang si Fernando sa tabi ng Beetle, malalim ang paghinga. Lumapit si Alejandro, humihingal, tumutulo ang luha. Panalo kayo, Don Fernando. Totoo yan, panalo kayo. Pero hindi siya nagyabang. Tumango lang si Fernando dahil alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi lang tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa paghilom. Sumugod si Angelo sa Beetle, basag na basag ang ego. Anong ginawa mo sa kotse na yan? Dinaya mo ba? Inayos mo ba yan para manalo? Hindi yan lumang sasakyan, may daya yan. Tumingin si Fernando sa kanya, diretso sa mata. Walang daya, Ginong Santos. Alaala lang, napairap si Angelo. Alaala, huwag mo akong paemo, basura lang yan. Pero sa huling bahagi ng kanyang salita, nabali ang kanyang tinig. May kung anong bumigay sa loob niya. Lumapit si Alejandro, handang ipagtanggol. Hayaan niyo na po siya, Don Fernando. Hindi siya karapat-dapat. Pero hindi gumalaw si Fernando. Kalmado siyang lumakad pabalik sa Beetle at binuksan ang hood. Dahan-dahang umusok ang makina ng Beetle, kumikislap sa mainit na kahel na liwanag ng papalubog na araw. Sa ilalim ng hood, lumitaw ang isang maze ng mga kable, lumang piyesa at nakatagong pagmamahal, patunay ng taon ng pag-aalaga, tiyaga at pagnanasa. Ako at ang anak ko ang bumuo ng makinang ito, mahinang sabi ni Fernando. Nagsimula kami noong halos kaedad pa lang ni Alejandro si Roberto. Naging tahimik ang paligid,
walang nagsalita. Napayuko si Alejandro, mahigpit ang pakiramdam sa lalamunan. Pati si Angelo na hanggang ngayon ay lutang pa sa pagkatalo ay umatras ng isang hakbang. "Anak mo?" tanong niya. Halos pabulong. Tumango si Fernando. Si Roberto, pumanaw siya 8 taon na ang nakalilipas. Ang Beetle na ito, pangarap niya. Bawat weekend, magkasama naming inaayos ito. Para sa kanya, ang paggawa ng kotse ay parang sinasabi, kahit hindi patas ang buhay, magpapatuloy pa rin tayo. Napalunok si Angelo at naubusan ng salita. Ang mga taong kanina'y tumatawa at pumupuna, ngayon ay tahimik. Ang tanging naririnig ay ang malayong ugong ng lungsod at ang mahinahong pagandar ng Beetle, buhay na may layunin. Nagpatuloy si Fernando. Noong namatay siya, nangako akong hindi na ako muling makikipagkarera. Pero ngayong araw, may narinig akong tinig na nagsabing kailangan kong sirain ang pangakong iyon, na gusto niyang makita ang sasakyan niya tumawid ulit sa finish line. Malalim ang paghinga ni Angelo, tahimik, tumingin siya sa Ferrari, makintab, mahal at walang galos, at saka sa lumang dilaw na Beetle, puno ng peklat, ngunit matatag at marangal. Sa unang pagkakataon, natanong niya sa sarili kung ano talaga ang kahulugan ng tagumpay. Lumapit si Alejandro, nanginginig ang boses, ngunit puno ng damdamin. "Don Fernando, siguradong ipinagmamalaki kayo ni Roberto." Ngumiti si Fernando, banayad, nakatingin sa langit. "Alam ko, kasama ko siya tuwing ako'y nagmamaneho." Inyuko ni Angelo ang ulo. May gumuguho sa loob niya, ang paniniwalang ang pera, ang bumibili ng respeto, ang bilis ang sukatan ng lakas, na mas malakas ang ingay kaysa sa katahimikan. Lumapit siya sa Beetle, iniabot ang kamay at hinaplos ang luma nitong metal. "Hindi ko inakalang ang isang lumang sasakyan ay pwedeng magdala ng mas maraming kaluluwa kaysa sa Ferrari ko," mahina niyang sabi. Tiningnan siya ni Fernando, walang galit, walang yabang. "Ang makina, sumasalamin sa may-ari nito, Ginoong Santos. May mga makina na puro ingay. May iba, may puso." At sa unang pagkakataon, hindi na lumaban si Angelo. Wala na ang kayabangan. Ang natira na lang ay isang lalaking bumabalikwas sa pagmamataas at natututo ng kababaang loob. Iniabot ni Fernando ang kanyang kamay. "Salamat sa pagpapaalala sa akin na kaya ko pang makipagkarera." Nag-alinlangan si Angelo saglit. Pero sa huli, iniabot din niya ang kamay at nakipagkamay. Nagpalakpakan ng mga tao sa paligid nila, hindi para sa nanalo sa karera, kundi para sa dangal ng paglalakbay. Wala nang tawa, wala nang panlalait, tanging paggalang. Habang tuluyang nilulubog ng araw ang dalawa nilang kotse sa gintong liwanag, lumingon si Alejandro kay Fernando, may kislap sa mga mata. "Kaya ano na po ngayon, Don Fernando?" Tumingin si Fernando sa Beetle at saka sa abot tanaw. "Ngayon, magpapatuloy tayo sa pagtakbo pero titigil na tayo sa paghabol. 3 araw ang lumipas. Bumalik sa normal ang buhay sa komunidad. Ang karera ay naging alamat, isang kwentong binubulong sa kanto at iniinom kasama ng kape. May mga nagsabing himala iyon. May ilan namang tinawag itong tagumpay ng puso laban sa lakas. Pero para kay Fernando, ito ay isa lamang muling pagkikita sa kanyang anak. Nang umagang iyon, amoy sariwang kape at ulan ang garahe. Nakasuot ng lumang overall si Fernando, nakatayo sa tabi ng Beetle, marahang pinupunasan ng hood ng may pagmamahal. Sa rearview mirror, nakasabit pa rin ang keychain na may litrang M, marahang umiindayog sa hangin. Biglang dumating si Alejandro, hingal na hingal. "Don Fernando, may lalaki sa labas, nakasakay sa itim na kotse, hinahanap kayo. Customer na naman?" Saglit siyang tumigil. "Sa palagay ko, siya yung lalaki nung isang araw." Napatigil si Fernando. Sa labas, bumaba ang isang pamilyar na figura mula sa itim na sedan. Pero iba na siya ngayon.
Wala na ang designer shades at maputing long sleeves. Naka-gray sweater siya at mas tahimik ang kanyang mukha. "Magandang umaga, maestro," bati niya habang papasok sa garahe. Mababa ang tinig, mapagkumbaba ang tindig. Tumingin si Fernando. "Magandang umaga rin, Ginoong Santos." "Hindi ang Ferrari ang natalo nung araw na yon," sabay iling ni Angelo. "Ako ang natalo." Tumahimik ang buong garahe, tanging patak ng ulan sa bubong ang maririnig. Nararamdaman ni Alejandro ang bigat ng sandali, kaya dahan-dahan siyang umurong sa likuran ng garahe, iniiwan ang dalawang lalaki. Lumapit si Angelo. "Pumunta ako para magpasalamat, hindi para sa karera, kundi sa pagmulat ng aking mga mata." Tahimik si Fernando, nakikinig lang. Nagpatuloy si Angelo. "Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong naiisip ang anak ninyo, kung paanong kinutiya ko ang isang bagay na hindi ko naintindihan. Nanginginig ang tinig niya, hindi dahil sa nerbiyos, kundi dahil sa katotohanan. May nawala rin sa akin," dagdag niya, "ang kapatid kong bunso, matagal na, namatay sa isang aksidente. Simula noon inilubog ko na lang ang sarili ko sa mga makina. Iniisip ko na kung mas mabilis akong tumakbo, baka matakasan ko ang sakit." Tumingin si Fernando sa sahig. "Hindi nawawala ang sakit sa pagtakbo, Ginoong Santos. Tahimik lang ito. Hanggang tumigil ka." Tahimik na tumango si Angelo. Lumapit siya sa beetle, mas malambot ang mga mata at maingat na hinaplos ang dilaw nitong pintura. "Pwede bang?" Tumango si Fernando. Binuksan ni Angelo ang pinto at umupo sa passenger seat. Tumingin sa paligid. Simple, luma, walang screen o teknolohiya, pero puno ng damdamin. "Magugustuhan ito ng kapatid ko," bulong niya. Naniniwala siya na ang tunay na kotse ay dapat may puso, hindi display. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Fernando, hindi dahil sa alaala, kundi sa koneksyon. "Ang kapatid mo at ang anak ko, pakiramdam ko magkaibigan sana sila," mahina ngunit tapat na sabi ni Fernando. Sa labas, lalo pang lumakas ang ulan. Ang ritmikong pagtama ng mga patak sa bubong ay parang musika, malungkot, ngunit may kakaibang ganda. Tumalikod si Angelo sa kanya. "Alam mo, maestro," mahina niyang sabi, "akala ko kapag natalo ako mapapahiya ako, pero ngayon na-realize kong siguro ito ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin." Tumango si Fernando. "Hindi kailangang taasan ng boses. Minsan kailangan mong matalo sa isang karera para sa wakas manalo sa tamang daan." Sakto namang bumalik si Alejandro, may dalang-dalawang tasa ng kape. Maingat niyang inilapag ang mga ito sa mesa. Kinuha ni Angelo ang isa, pinainit ang mga palad sa paligid nito. "Sa tingin mo, pwede mo ba akong turuang pakinggan ang makina? Yung totoo, kagaya ng ginagawa mo?" Tumingin si Fernando sa kanya. Taglay ang tahimik na liwanag ng isang taong nakipag-ayos na sa kanyang nakaraan. Ang makinig sa makina, hindi yan ang mahirap, Angelo. Ang tunay na hamon ay ang makinig sa katahimikan. Tumango si Angelo, tahimik, dama ang lalim. Ilang saglit na katahimikan ang sumunod, pero wala nang kailangang sabihin. May naiintindihan na silang hindi na kailangang ipaliwanag. Nang tumayo na si Angelo para umalis, sandali siyang huminto sa pinto. "Kung kailangan mo ng kahit ano, nandito lang ako." Ngumiti si Fernando. "Naibigay mo na ang pinakakailangan ko, paggalang." Tumango si Angelo, hinaplos ang door frame at lumabas patungo sa ulan. Ang tunog ng kanyang sasakyan habang palayo ay humalo sa banayad na ugong ng beetle. Dalawang pusong tumitibok, ngayon ay wala ng sakit. Umuulan buong linggo pero hindi ito naging hadlang para bumalik si Angelo. Tuwing umaga, paparada ang kanyang itim na sedan sa harap ng garahe. Ang dating lalaking nababalot sa sunglasses at mabilis na buhay, ngayon ay simpleng nakasuot ng sweater. May ngiting hindi na mayabang, kundi tapat. "Maestro, pwede ba akong manatili ngayon?" tanong niya sa unang pagbabalik. Hindi man lang tumingin si Fernando mula sa ilalim ng hood.
Basta't huwag ka lang istorbo, Ginoong Santos. At doon nagsimula ang isang bagay na hindi inaasahan. Iginilid ni Angelo ang blazer, itinupi ang manggas at nanatili. Tahimik siyang nanood, interesado at bukas sa pagkatuto. Sa una, may pagdududa si Alejandro, pero kalaunay nakita niyang hindi nagpapasikat si Angelo, kundi tunay na gustong matuto. Isang araw, habang hinihigpitan ang tornilyo, tinanong ni Fernando, "Alam mo ba kung kailan pagod na ang makina?" Umiling si Angelo, "Hindi, pero alam kong pagod na ako." Bahagyang ngumiti si Fernando. "E di alam mo na ang pinakamahalagang bagay kung kailan dapat huminto." Habang lumilipas ang mga araw, nagdala si Angelo ng mga bagong kagamitan sa shop, hydraulic jack, compressor, mga bagay na hindi kayang bilhin ni Fernando noon. "Hindi ito regalo," sabi ni Angelo. "Isipin mong investment para sa shop mo at para sa sarili ko." May pagdududa si Fernando sa una, pero kalaunay naunawaan niya. Hindi ito awa. Ito ay pagtubos. "Salamat, Angelo," anya isang hapon. "Hindi kami nagtuturo gamit ang manual dito. Tiyaga lang." Ngumiti si Angelo. "Yun ang gusto kong matutunan, ang pagtitiyaga sa makina at sa buhay." Muling napuno ang garahe ng mga tunog na pamilyar, pagtap ng martilyo, kaluskos ng mga gamit, pag-ikot ng lumang tornilyo, at tahimik na usapang unti-unting naging pagkakaibigan. Tahimik na pinagmamasdan ito ni Alejandro. "Don Fernando, hindi ko akalaing makikita ko ang taong yon na madungis ang kamay." Napatawa si Fernando. "Ang malinis na kamay, hiho, hindi laging ibig sabihin malinis ang puso." Isang hapon, habang inaayos ang kalawanging pickup, huminto si Angelo at nagsabi, "Alam mo, maestro, ilang taon akong habol ng habol sa deals, deadlines at numero. At hindi ko na maalala kung kailan huling sinabi ng tatay ko na proud siya sa akin." Hindi agad sumagot si Fernando. Patuloy lang siyang naglinis ng spark plug, tahimik. Minsan, tahimik lang ang mga ama, sabi niya sa wakas. "Akala nila may panahon pa para sabihin yon." Tumingin si Angelo. "At meron ba talaga?" "Wala, Angelo. Wala talaga. Kaya, kailangang sabihin mo na ngayon." Napatungo si Angelo, nangingilid ang luha sa mata. "Kung nabubuhay pa si Roberto, sigurado akong proud siya sa'yo." Saglit na natahimik si Fernando, tumingin siya at banayad na nagsalita. "At kung nakikita ka ng kapatid mo ngayon, sigurado rin akong proud siya sa'yo." Tumigil ang lahat ng tunog sa garahe. Sa isang saglit, dalawang lalaki na magkaibang mundo, pinagtagpo ng pagkawala at pangalawang pagkakataon. Biglang nagsalita si Alejandro, medyo nahihiya. "Paano kung mag-organisa tayo, Don Fernando? Isang karera para makalikom ng pera para sa komunidad. Gamit natin yung mga kotse sa shop. Si Angelo na ang sponsor." Mabilis nang ngumiti si Angelo. "Gusto ko yan, pero wala ng pustahan, puso lang." Tumango si Fernando. "Kung ganon, hindi ito karera para sa yabang. Karera ito para sa kaluluwa." Iniabot ni Angelo ang kamay. "Ayos, kasunduan." Gabing yon, bukas pa rin ang ilaw ng garahe. Sa gitna ng amoy ng langis at init ng tawanan, na ibahagi ang mga kwento. May mga pagtatapat. At sa gitna ng simpleng espasyong iyon, may tumubong bago, pag-asa. Mula sa tahimik na sulok, ang Beetle ay tila nakikinig. Ipinagmamalaki. Natapos din ang ulan pagsapit ng dapit hapon. Sumikat ang buwan, reflektado sa kupas na dilaw na hood ng Beetle. At sa makinis na itim na sedan sa tabi nito, dalawang magkaibang buhay, dalawang magkaibang landas. Ngayon, iisang tibok. Hindi pa kailanman nakita ng komunidad ang ganito. Kinabukasan, ang mga bata ay tumatakbo, nagsasabit ng makukulay na banderitas sa pagitan ng mga poste. Ang amoy ng bagong lutong tamales ay humahalo sa gasolina at pintura ng mga bagong sign. Ang garahe ni Fernando ay naging puso ng buong kaganapan. Sa itaas ng pasukan, may isang bandilang pinintahan ng kamay, sumasayaw sa hangin. Unang karerang para sa puso, First Heart Solidarity Race.
para kay Roberto, at para sa lahat ng patuloy na nagmamaneho gamit ang kanilang puso. Nakatayo si Fernando sa tabi ng Beetle, suot ang malinis na overalls at isang kupas na asul na sombrero. Habang binibigyan ng huling tagubilin si Alejandro at inaayos ang makina, may kapayapaan sa kanyang tinig. Ayokong maramdaman na isa itong karera, hiho, sabi niya. Isa itong pagdiriwang. Alam ko po, Don Fernando, sagot ni Alejandro, may ngiti sa labi. Pero sa tingin ko, ang Beetle nyo pa rin ang agaw pansin mamaya. Dumating si Angelo hindi naglaon, sakay ng kanyang Ferrari, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kayabangan sa kanyang pagdating. Tahimik ang dating, walang sigawan. Nakasimple lang siyang t-shirt, walang mamahaling relos, wala ring sunglasses. Pinanood siya ng mga kapitbahay, tahimik na nagtataka. Hindi na siya ang dating Angelo, siya ay bago na. Handa ka na, maestro? Tanong niya may tapat at magaan ng ngiti. Tumango si Fernando. Handa, pero tandaan, ngayon hindi tayo nagmamaneho para manalo. Tumingala si Angelo sa makulay na banderang kumakaway sa hangin. Alam ko, ngayon, nagmamaneho tayo para alalahanin. Puno ng musika ang hangin. May mga kabataang naglalagay ng cone at tape para sa ruta. Kumikislap ang mga kotse sa ilalim ng tanghaling araw. Sa gitna ng mga iyon, ang dilaw na Beetle, muling binuhay ng pag-aaruga at pagmamahal, ay nagniningning sa kakaibang paraan. Sa loob ng kabin, marahang umiindayog sa mainit na hangin ang keychain na may letrang M. Lumapit si Alejandro, halatang emosyonal. Mukhang nakikisabay si Roberto ngayon, ano po? Tumingin si Fernando sa langit, puno ng kahulugan ng mga mata. Kasama ko siya palagi, Alejandro. Palagi. Umupo na si Angelo sa loob ng kanyang Ferrari. Paandarin niya ang makina, pino, mahinahon, may dignidad. Sa pagkakataong ito, hindi na ito umungol ng kayabangan. Tinig ito ng paggalang. Pinagana ni Fernando ang Beetle, ang pamilyar na ugong nito. Banayad, ngunit buhay. Nagpalakpakan ang mga tao. May ilan na pinunasan ng mga mata kahit hindi nila lubos na maipaliwanag kung bakit. Lumakad si Alejandro sa harap, itinaas ang panyo bilang panimulang bandila. Isa, dalawa, tatlo. Sumabog sa galaw ang dalawang kotse. Ang Ferrari ay parang bulong ng hangin, makinis, elegante. Sumunod ang Beetle, may pantay na ritmo, hindi lakas ang pinanggagalingan kundi puso. Wala ni isa sa kanila ang nagpumilit manguna. Nagmaneho lang sila. Sumulyap si Angelo at nakita si Fernando, nakangiti sa likod ng manibela, nilalasap ang bawat segundo. Ngumiti rin siya, tumango, isang tahimik na pag-unawa. Bumuhay ang karera sa buong komunidad. May mga batang tumatakbo, ginagaya ang tunog ng makina, mga nanay na pumapalakpak mula sa mga bintana, matatandang nanonood ng may malalambing na ngiti, kamay sa dibdib. Habang papalapit sa huling liko, dahan-dahang huminga si Fernando. Salamat anak, mahina niyang bulong, sa pagpapaalala na huwag akong sumuko. Sabay tumawid sa finish line ang Ferrari at Beetle, walang panalo, walang talo. Tanging mahabang katahimikan at saka isang dagundong ng palakpakan na umalingaw-ngaw sa kalsada at umantig sa kaluluwa. Bumaba si Angelo at niyakap si Fernando, mahigpit, tahimik, totoo. Pumikit si Fernando. Sa sandaling iyon, parang may ibinalik ang buhay na akala niyang nawala na habang buhay. Salamat maestro, bulong ni Angelo, sa pagturo na ang pag-usad ay hindi laging pagtakas. Mabigat sa damdamin ang tinig ni Fernando ng tumugon, at salamat din sa pagpapakita na hindi kailanman huli ang lahat para magsimulang muli. Lumubog ang araw sa abot tanaw, lumapit si Alejandro, pinipigil ang luha. Don Fernando, siguradong proud sa inyo si Roberto. Tumingin si Fernando sa malayong liwanag ng araw. Proud nga siya, Alejandro. Ngayon, sabay kaming tumawid ng finish line. Pagsapit ng gabi, unti-unting kumalma ang paligid. Unti-unti ring nag-alisan ang mga tao. Tahimik na ang musika.
Bumalik sa katahimikan ng garahe, pero hindi na ito ang parehong katahimikan noon. May nagbago, hindi lang sa mga kotse kundi sa mga tao. Naupo si Fernando sa harap ng garahe, may hawak na mainit na tasa ng kape. Ang gintong sinag ng araw ay tumama sa katawan ng Beetle, parang binyag ng liwanag, sagrado. Nagwawalis si Alejandro sa loob, mahina ang pag-awit ng isang bolero. Nakasandal si Angelo sa kanyang Ferrari, tahimik na pinagmamasdan ng tagpo. Alam mo, maestro, bulalas niya kalaunan. Nung bata ako, sinasama ako ng tatay ko sa mga karera. Sabi niya, ang finish line ay hindi laging nasa dulo ng daan. Minsan, nasa mga natutunan mo habang nagmamaneho. Tumango si Fernando, banayad ng ngumiti. Matalino ang tatay mo. Napatingin si Angelo sa malayo, may lungkot sa mata. Hindi ko siya naintindihan noon, pero ngayon parang naiintindihan ko na. Napuno ng init ang hangin. May mga ibong umaawit, mahina ang galaw ng kurtina sa simoy. Sa isang sulok ng garahe, ang tiktik ng lumalamig na metal ay tila pintig ng pusong nagpapahinga. Ibinaba ni Alejandro ang walis at lumapit. Don Fernando, tanong ng mga kapitbahay, uulitin ba natin ito sa susunod na taon? Napatawa si Fernando. Kung gumagana pa ang mga buto ko at humihinga pa ang Beetle, o naman, tumayo si Angelo at luminga sa garahe. Gusto ko kayong tulungan ayusin ang lugar na ito. Magdala ng ilang gamit para medyo ma-modernize, hindi yung magarbo. Basta, improvements lang. Tumingala si Fernando punong-puno ng pasasalamat. Kung ganon, sige. Pero isang bagay lang ang tatandaan mo. Dito sa garahe na ito, inaayos namin ang kotse gamit ang respeto, hindi gamit ang bilis. Ngumiti si Angelo. Natutunan ko na yan, maestro. Isang kwento ng pagtubos, ng pagkakaibigan, ng koneksyon ng mga makina, ng alaala at ng puso. At higit sa lahat, isang karerang hindi tungkol sa panalo, kundi sa paghilom. Pininta ng papalubog na araw ang langit ng malalim na lilim ng kahel at lila. Lumapit si Fernando sa Beetle at marahang binuksan ang pintuan sa panig ng driver. Maingat siyang umupo sa upuan, inilapat ang parehong kamay sa gasgas na manibela at pumikit. Sa ilang sandali parang narinig niya ito. Isang bata at pamilyar na tawa sa tabi niya. Isang banayad na alingaw-ngaw, hatid ng alaala. Nagtagumpay ka, Itay, bulong ng tinig mula sa kailaliman ng kanyang puso. Isang luha ang dahan-dahang dumaloy sa pisngi ni Fernando. Hindi, anak, sabay nating ginawa to. Iniikot niya ang susi. Umandar ang makina. Hindi umuungol, kundi humihinga. Nasa labas sina Angelo at Alejandro nanonood sa katahimikan. Lumabas ang Beetle sa kalsada, bumabalot dito ang mainit na liwanag ng dapit-hapon. Sa kalagitnaan ng daan, sandaling huminto si Fernando. Tumingin siya sa rearview mirror at sa refleksyon nakita niya ang sariling mga mata at sa tabi nito ang larawan ng kanyang anak nakasabit mula sa lumang dashboard. Ngumiti siya. Bahagyang inihip ng hangin ang keychain na may letrang M. Ang mahinang kalansing nito ay tila paalam. Inalis ni Angelo ang kanyang sombrero at patuloy na tumitig. Ang mga mata ay nakatutok sa Beetle hanggang ito'y tuluyang mawala sa dulo ng kalsada. Naglahong kasama ng gintong liwanag. Nanginginig ang boses ni Alejandro nang tanungin, "Sa tingin niyo po babalik pa siya bukas, Ginoong Santos?" Sandaling natahimik si Angelo bago marahang nagsalita, "Maaring babalik siya." Pero kahit hindi na siya bumalik, nandito na ang kwento niya. Lumubog na ang araw sa likod ng abot-tanaw. At sa banayad na katahimikan ng lumang garahe, patuloy pa ring naririnig ang mahinang ugong ng Beetle. Parang pintig ng pusong piniling huwag kailanman huminto. Sabi nila ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagtawid sa finish line, kundi ang pag-unawa kung bakit ka tumakbo. Si Fernando ay tumakbo para sa pagmamahal, para sa alaala, para sa dangal. Si Angelo ay nagsimula sa kayabangan at natagpuan ang kababaang loob.
Dalawang magkaibang landas ang nag-cruise para ipaalala sa atin na ang halaga ay hindi nasusukat sa pera o sa lakas ng makina, kundi sa pusong inilalagay natin sa mga bagay na pinahahalagahan natin. Minsan, inilalagay tayo ng buhay sa landas ng ibang tao. Hindi para hamunin tayo, kundi para tulungan tayong matuklasan kung sino talaga tayo. At kapag nangyari yun, wala nang tinatawag na talo, pati sakit nagiging guro. Natagpuan ni Fernando ang kapayapaan. Natagpuan ni Angelo ang layunin at ang lumang dilaw na beetle, simbolo ng isang ugnayang walang hanggan, ay patuloy sa pagtakbo, bit-bit ang tinig ng isang anak na hindi talaga nawala. Kung naantig ka ng kwentong ito at gusto mong tumulong sa paggawa ng mas marami pang ganitong istorya, pindutin ang thanks o super thanks button, yung pusong may $sign sa ibaba ng video. Bawat beses mong ginagawa ito, tinutulungan mong mabuhay ang mga kwentong nagpapalakas, nagbibigay inspirasyon at gumagalang sa dignidad ng karaniwang tao. Salamat sa pananatili mo hanggang dulo. Sabihin sa comments, aling bahagi ng kwento ang pinaka-nakatama sa puso mo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para hindi mo ma-miss ang aming susunod na kwento. At kung naniniwala ka sa hindi nakikitang kapangyarihan ng pagmamahal, pamilya at dangal, i-like mo na ang video. Bago ka umalis, panoorin mo ang kwento na iniwan namin para sa'yo sa kaliwa. Alam naming tatama ito sa puso mo at magpapaalala sa iyo kung bakit sulit ang bawat biyahe.